Narinig ni Carmen Suarez ang mga braso niyang puno ng mga birthday card at mga regalo. Pumatigil siya sa harap ng fireplace, pinabayaan ang lahat na malaglag sa makapal at malambot na rag bago dumapa sa kanyang mga tuhod. Isang maligayang ngiti ang sumik sa kanyang malambot na mga labi habang binibilang ang mga regalo, 14 lahat. Mas marami iyon ng 5 kumpara sa nakaraang taon. Palaging espesyal sa kanya ang mga kaarawan. Ito lang ang araw na talagang nararamdaman niyang mahalaga siya, ang tanging oras na ang kanyang ina ay nagsusumikap na ipagdiwang siya. Alam niyang hindi kayang magkaroon ng malaki at marangyang party. Nakita niya ang tensyon sa mukha ng kanyang ina tuwing binabanggit ito. Pero sa kabila ng lahat, palaging may paraan ng kanyang ina para gawing hindi malilimutan ang araw na iyon. At ang taon na ito ay hindi eksepsyon. Napansin niya ang pinakamalaking kahon sa tumpok, halos kasing laki ng kanilang TV. Pumintig ang puso niya sa excitement. Sigurado siyang ito na ang computer na matagal niyang hinihiling. Dumampi ang mga daliri niya sa makinis na asul na pambalot at mabilis niyang inabot ang regalo, handang buksan ito. Bago pa man niya ito magawa, isang matatag na kamay ang dumapo sa kanyang balikat. "Ay, hala!" Buntong hininga ni Carmen, humiga sa rug. "Ma'am, pakiusap lang, araw ko ngayon." Sa ibabaw niya nakita niya ang mukha ng ina, napapalibutan ng mga alon ng malalim na kulay, auburn na buhok. Kahit na may pagpapakiusap siya, nanatiling matatag ang ekspresyon ng kanyang ina. "Hindi mangyayari, bata. Maghanda ka na para sa school. Ngayon na." Nagkunot ang noo ni Carmen. "Pero birthday ko, hindi ba't hindi pwedeng mag-utos sa isang tao sa espesyal nilang araw?" Nagmatigas ang tingin ng ina. "Panoorin mo. Huwag mong gawing paulit-ulit." Habang nag-aalumpihit, pinilit na umupo ni Carmen, isang huling silip sa mga hindi pa nabubuksang regalo. Mahina niyang sinabi, "Babalik ako para sa inyo." Habang papalapit sa hagdan, huminto siya sandali at sumulyap sa ina na abala sa maliit na kusina. Pinanood niya ito habang hindi namamalayang itinutulak ang isang hibla ng pula at mahabang buhok sa likod ng tainga habang naglalagay ng mantikilya sa isang hiwa ng tinapay. Ang kanyang ina ang buong mundo ni Carmen. Siya lamang ang pamilya na kilala niya. Sa lahat ng kanyang alaala, sila lamang ang magkasama, laging lumilipat mula sa isang lungsod patungo sa isa pa sa kahabaan ng East Coast. Hindi kailanman nagtatagal ng matagal. Ngunit ngayon, iba ang pakiramdam. 2 taon na sila sa New Jersey, ang pinakamahabang panahon na sila ay nanatili sa isang lugar. Siguro lang, handa na ang kanyang ina na kalimutan ang nakaraan. Matagal nang naiisip ni Carmen ang nakaraan, lalo na ang ama na hindi pa niya nakikilala. Ngunit bawat pagtatangkang magtanong tungkol dito ay nagtatapos sa parehong sagot. Isinara ng kanyang ina ang usapan gamit ang parehong malabo at paulit-ulit na sagot. Ayaw sa kanila ng ama at hindi na siya mag-uusap tungkol doon. Sa kalaunan, tumigil na si Carmen sa pagtatanong pero hindi nawawala ang mga tanong sa kanyang isipan. Masama ba siyang tao? Sinaktan ba niya ang kanyang ina? Ano ang pinoprotektahan sa kanya? Sa unang pagkakataon, sa kanyang 13 taon, naramdaman niyang may malalim na pagnanasa na malaman para lang makita ang mukha ng ama. Ang tinig ng ina ang nagpagising sa kanya mula sa mga pag-iisip na iyon. "Kung tititig ka ng ganyan, baka magka-burn ka ng butas sa noo ko." Nablink si Carmen, nagulat at nagmurmurang, "Sorry, Mom." Agad niyang tinungo ang hagdan. Matapos ang mabilis na shower at maraming reklamo, bumalik siya sa kusina kung saan isang mangkok ng Rice Krispies at karton ng gatas ang naghihintay sa kanya. Hindi na nag-aksaya ng oras, nagsimula na siyang kumain, ipinapasok ang mga kagat ng malasang seryal sa bibig. Hindi na siya makapaghintay na makarating sa school, makakita ng mga excited na mukha ng mga kaibigan, habang binabati siya ng maligayang kaarawan, habang binibigyan siya ng mga regalo.
Alam na niyang anong klaseng regalo ang ibibigay sa kanya, katulad ng bawat taon mula nang siya ay 6 na taon, o ticket sa sine o isang stack ng mga Marvel Comics na pareho niyang gustong-gusto. Ipinatong ng ina ang isang asul na lunchbox sa kanyang harapan. Diretso ka lang uuwi pagkatapos ng school. Walang pagpunta sa park, walang pagbisita sa mga bahay ng kaibigan at walang paglalakad-lakad. Naiintindihan mo? Nagbawas ang kasiyahan ni Carmen. Hindi ba kahit isang beses lang, ma'am? Buntong hininga ang ina at bahagyang lumambot ang ekspresyon. Lumapit ito sa counter at marahang itinaas ang baba ni Carmen. Itinulak ang mga magulo niyang pulang buhok pabalik at hinalikan siya sa noo. Nasa proseso pa tayo ng pagsettle dito, paalala ng ina, sabay turo sa paligid. Kailangan ko lang na maging ligtas ka at talagang makilala mo ang lugar bago ka magsimula maglakbay mag-isa. 2 taon na tayo dito, ma'am, mahina niyang sabi. At 13 na ako. Mahabang panahon na, ang 2 taon, hindi kumilos ang mukha ng ina. Hindi mahalaga ang edad mo kung may masamang tao sa labas sa isang malaking lungsod na ito. Ipinatong ni Carmen ang kamay sa ibabaw ng kamay ng ina at nagtagpo ang kanilang mga mata. Anuman ang tinatakasan natin, anuman ang kinatatakutan mo, wala na yon, ma'am. 13 taon na. Pangako, hindi na babalik yon. Isang anino ang dumaan sa mukha ng ina at ang mga mata nito ay puno ng isang pakiramdam na nagpasakit sa puso ni Carmen. Sana totoo yan. Nag-atubiling nagtanong si Carmen, pwede ba kitang tanungin ng isang bagay? Nagbigay ng isang maliit na ngiti ang ina. Sige, birthday girl. Malalim na huminga si Carmen at bigla niyang sinabi, pwede mo bang ikwento sa akin ang tungkol kay Daddy kapag umuwi ako mula sa school? Palagi mong sinasabi na ikukwento mo sa akin kapag mas matanda na ako. Siguro matanda na ako ngayon. Pinanood niya ang mga kamay ng ina na dahan-dahang bumagsak mula sa kanyang mukha. Lumiko ito. At ramdam ni Carmen ang pakiramdam na parang nasabi niya ang isang bagay na hindi niya dapat sinabi. Naisip niyang nakita niyang mahigpit na humawak ang ina sa counter ng kusina. Alam mo na hindi ko gusto mag-usap tungkol kay Tatay Carmen. Mahina ang tinig ng ina, nagiging maingat. Isa siya sa mga bahagi ng buhay ko na ayaw kong balikan. Hindi ko maipapangako, pero sa ngayon, mag-school ka na lang. Ano man ang sabihin mo, ma'am. Kinuha ni Carmen ang kanyang backpack mula sa tabi ng kanyang upuan at yumuko upang magbigay ng mabilis na halik sa pisngi ng kanyang ina. Habang papalabas, napansin niya ang ina na pinapahid ang isang luha. Nagkunwari si Carmen na hindi niya ito nakita. Lumabas siya ng bahay, ang mga boots niya ay nagsisipa ng mga maliliit na pebbles sa tahimik na kalye habang papunta siya sa school. Ang malamig na hangin sa umaga ay dumaan sa mahahabang buhok niyang reddish na nagdulot ng maginhawang lamig sa kanyang anit. Ito ang paborito niyang oras ng araw, kung kailan ang lungsod ay nagsisimulang magising, kung kailan ang lahat ay kalmado at walang pagmamadali. At pagkatapos, nakita niya siya. Hindi siya ang uri ng mapanganib na tao na palaging binabalaan siya ng kanyang ina. Yung mga tao na puno ng tattoos, laging nakatago sa madidilim na sulok, may mga armas sa ilalim ng kanilang mga jackets. Hindi, ang lalaking ito ay mukhang karaniwan lamang, isang taong palaboy na napapansin niya ng daang beses bago papunta sa school. Tiyak na nilampasan na sana niya ito nang walang pag-aalinlangan, kung hindi dahil sa maliit na pebble na kanyang iniisipa. Pumunta ito diretso sa kanyang mga paa. Yumuko ang lalaki at kinuha ito, pinaikot ito sa kanyang mga daliri na parang may mahalagang halaga ito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Carmen at ngumiti. Nagtigilan si Carmen. Ang unang nararamdaman niya ay ang takot na tumakbo. Paulit-ulit na naririnig sa kanyang isipan ang mga babala ng ina. Pero may ibang klase ng ngiti ang lalaking ito.
Hindi ito malaki o nakakakilabot tulad ng iba pang mga palaboy na nakita niya. Manipis ito, hindi gaanong tumaas ang mga gilid ng kanyang bibig at puno ng isang emosyon na nagpatigigil sa kanyang dibdib. Kalungkutan. Ang parehong kalungkutan na nakita niya sa mukha ng kanyang ina ilang minuto lang ang nakalipas. Ibinato ng lalaki ang pebble pabalik sa kanya. Tumalon ito at tumama sa kabilang bahagi ng kalsada. "Papunta ka ba sa school?" tanong niya ng mabangis. "Oo," sagot ni Carmen na nag-atubili. Wala pa rin siyang ganap na tiwala, ngunit may isang bagay sa kalmadong ugali ng lalaki na nagpigil sa kanya na maglakad palayo. "Mas mabuti pang magtulungan ka na," sabi niya. "Ayaw mong malate." Hindi ko gusto, aminin ni Carmen, pero hindi pa rin siya gumalaw. Mahabang katahimikan ang sumunod sa pagitan nilang dalawa bago muling nagsalita si Carmen. "Mukhang gutom ka." Mukhang nga. Ang suot niyang luma at maluwag na asul na damit ay nakasabit sa kanyang payat na katawan na parang tela na nasa isang wire hanger. Ang mga buto ng kanyang leeg ay matalim. Ang mga pisngi niya ay nakabilog. Ang balat ay maputla at pagod. "Gutumin ako," simpleng sagot ng lalaki. Walang pag-iisip, binuksan ni Carmen ang kanyang lunchbox at kinuha ang tuna sandwich na niluto ng kanyang ina kaninang umaga. Hindi nagatubili, iniabot niya ito sa lalaki. Hindi agad tinanggap ng lalaki ang sandwich. Tinitigan lang siya nito tapos ang sandwich at balik ulit sa kanya. Nagsimula nang sumakit ang braso ni Carmen sa paghawak nito kaya dahan-dahan niyang inilagay ang kamay ng lalaki sa sandwich at ipinasok ito sa kanyang palad. "Hindi masyadong marami ang pinakain ng nanay ko kasi may malaking birthday lunch kami mamaya," paliwanag niya. "Pero baka makatulong ng konti ito." Narinig ang plastiko habang mahigpit niyang hinawakan ito. "Salamat batang mabait," sabi ng lalaki. Tumango si Carmen. Isang malamig na patak ng ulan ang tumama sa kanyang pisngi kaya napatingala siya sa langit. Mukhang malapit ng umulan. Lumingon ang lalaki at bahagyang pinalawak ang ngiti. Inilagay niya ang sandwich sa lupa sandali pagkatapos ay pumasok sa eskinita sa likod niya at bumalik na may payong. "Dito ka muna magtago hanggang matapos," alok niya. Nag-atubili si Carmen ng sandali lang. Ang tinig ng kanyang ina ay parang sumisigaw sa kanyang isipan. Binabalaan siya laban sa pakikipag-usap sa mga estranghero, lalo na kung tatayo siya sa tabi ng isa sa isang eskinita. Pero hindi niya ito pinansin. Isa-isa lumapit siya, pumasok sa ilalim ng payong at tumayo sa tabi ng lalaki. Inilapag niya ang kanyang backpack sa basa at malamig na lupa. Ang ulan ay bumagsak ng mabilis at malakas, nililinis ang mga kalsada na parang isang bagyong dumaan, ipinapalipad ang mga dahon, mga sanga at mga piraso ng papel sa hangin. Pinanood niya ang kanyang mga kaklase na nagmamadali papuntang school gamit ang anumang bagay na maaari nilang magamit, mga plastic sheets, bag ng libro at pati na mga karton upang maprotektahan ang kanilang sarili mula sa malakas na ulan. Si Carmen bagaman ay tuyo. Tumingala siya sa lalaki sa tabi niya. Nakatingin ito sa harap, tahimik nang ngumunguya ng sandwich. Kapag mas malapitan, hindi na siya mukhang kasing pabaya tulad ng unang akala niya. Ang madilim na buhok ng lalaki kahit malikot ay makapal. Ang kanyang mga balbas ay nag-frame sa kanyang panga sa paraang mas mukhang pagod kaysa magulo. At kahit na ang panahon ay malungkot, ang balat ng lalaki ay may natural na kislap. "Huwag mong sabihing mukhang homeless ako," bungad ni Carmen bago siya makapagsalita. Tumapo ang init sa kanyang pisngi. Tumawa ng malumanay ang lalaki. "Maliban sa mga damit ko, tama?" Tumango si Carmen. Parang nag-atubili siya, naghahanap ng tamang salita. "Nawala ako ng maraming timbang ng mabilis," sagot niya. Tinapos ang iniisip ni Carmen. Naguluhan si Carmen. "Anong ibig mong sabihin?" Inipit ng lalaki ang natirang bahagi ng sandwich, itinago ito sa kanyang bulsa ng damit.
Kapag tinamaan ka ng buhay ng malupit, ang katawan mo ang tumatanggap ng lahat para hindi masaktan ang kaluluwa mo. At sa huli, ang kaluluwa ang pinakamahalaga. Iniliko ni Carmen ang kanyang ulo, sinusubukang unawain ang mga salitang iyon. Sabi ng ma'am ko ang ganyan, mahina niyang sambit. Lumingon ang lalaki sa kanya, ang mga kilay ay tinaas. Talaga? Oo, sagot ni Carmen. Ang tinig ay naging mas mahina. Tuwing siya ay magkakasakit o magpapayat, sinasabi niyang huwag akong mag-alala. Sinasabi niyang kaya ng katawan ang lahat basta't malakas ang kaluluwa. Nilunok ng lalaki at naglayo ng tingin. Ang mga mata ay nawawala sa ulan habang bumabagsak ito sa kalsada. Ang nanay mo ay mukhang isang napakatalinong babae. Oh! Hindi maiwasang ngumiti si Carmen habang naiisip ang kanyang ina. Pinalaki niya akong mag-isa, inilipat kami mula sa isang lungsod papunta sa iba simula pa noong baby ako. Alam kong may pinoprotektahan siyang bagay kahit hindi niya sinabi kung ano. Siya ang pinakamaitim na tao na kilala ko. Naramdaman ni Carmen, hindi nakikita, ang lalaki na kumilos sa tabi niya. Bagamat nakatuon ang kanyang mga mata sa ulan, ramdam niya ang titig ng lalaki, matatag at hindi maligaw. Sa simula, iniiwasan niya ito, pero sa huli, hindi napigilan ng kanyang kuryosidad. Lumingon siya, sakto na nakita niya ang mabilis na ekspresyon ng pagkabigla at hindi pagkakaintindi sa mukha ng lalaki. Ito'y nawala agad, pinalitan ng isang maliit na maingat na ngiti. Ano ang pangalan mo, sweet girl? Ang mga babala ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Huwag ibigay ang pangalan sa estranghero. Huwag magbahagi ng mga personal na detalye sa mga hindi mo kilala. Ngunit sa kabila ng mga babalang iyon, ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig bago pa niya ito mapigilan. Carmen, mahina niyang bulong. Carmen Suarez. Agad ang reaksyon ng lalaki. Malalim na huminga siya, napaatras at natamaan ang kanyang balikat sa pader ng eskinita. Nagkibit ang kilay ni Carmen. May nasabi ba siyang mali? Sir, tanong niya, ang boses ay puno ng pag-alala. Okay ka lang? Okay lang, mabilis na sagot ng lalaki. Ang mga mata niya ay mabilis na tumingin sa kalsada. Ang lalamunan niya ay gumalaw ng malakas habang nilulunok ito. Pagkatapos, parang may senyales, nagsimulang humina ang ulan. Tanging ilang patak na lang ang patuloy na bumagsak mula sa langit. Tumigil na ang ulan, napansin ng lalaki. Lumingon si Carmen na pagtanto niyang tama siya. Madali na siyang makakapunta sa school ngayon nang hindi mababasa. Oo, sagot niya, yumuko upang kunin ang kanyang bag at lunchbox. Kailangan ko na talagang umalis. Paalam, sir. Pagkatapos noon, umalis siya mula sa eskinita at bumalik sa kalsada. Habang ina-adjust ang kanyang bag sa balikat, sumulyap siya muli pabalik. Nakita niyang nakatayo pa rin ang lalaki ron, kasing still ng pader ng ladrilyo sa likod niya. Nakabukas pa ang payong sa ibabaw ng kanyang ulo. Isang biglaang naisip ang pumasok sa isip ni Carmen. Anong pangalan mo? Tawag niya. Binigyan siya ng lalaki ng parehong malumanay at malungkot na ngiti. Roberto, sagot niya. Roberto, ulit ni Carmen sa sarili habang tumatalikod at nagmamadaling maglakad patungo sa school, sumasabay sa ibang mga estudyante. Pagkalipas ng ilang sandali, muling sumulyap siya pabalik, nais mag-wave o magpasalamat sa lalaki para sa payong. Ngunit ang nakita niya ay nagpatigil sa kanya. Ang lalaki, si Roberto, ay nakatalikod sa kanya, hawak ang telepono sa kanyang tainga. Hindi siya malayo at tahimik ang kalsada, kaya't narinig niya ang bawat salita. Nakita ko siya, isang malamig na pakiramdam ng kaba ang dumapo sa dibdib ni Carmen. Ang kanyang tiyan ay kumulot. Wala nang pag-aalinlangan. Tumalikod siya at mabilis na nagtungo patungo sa mga pintuan ng school. Pagdating niya sa pasukan, ang isipan ni Carmen ay patuloy na nag-iikot.
Ang pagtatagpo nila ni Roberto, ang reaksyon niya nang marinig ang pangalan niya, ang tawag sa telepono, lahat ng iyon ay paulit-ulit na nagre-replay sa kanyang isipan. Kanino siya nakipag-usap? Sino ang naghahanap sa kanya? Ang matinis na tunog ng bell ng school ay nagpagising sa kanya mula sa mga iniisip. Carmen! Lumingon siya at nakita si Jayden na nagmamadaling papalapit. Ang kanyang salamin ay medyo lumihis at ang kanyang signature helmet-shaped na gupit ay tumatalbog sa bawat hakbang. Morning, Jayden, bati niya, ngunit abala pa rin sa mga iniisip. Start na ang math class, paalala nito habang nagmamadali siyang pumasok at sumama sa iba pang estudyante na pumapasok sa gusali. Huminga ng malalim si Carmen at pinilit niyang kumilos. Pumasok siya sa klase na tamang-tama nang dumating si Mr. Bolton mula sa kabilang pinto. "Good morning, class," sabi ni Mr. Bolton ng monotonous na tono. Agad siyang pumunta sa board at nagsimulang magsulat ng mga equations. Hindi narinig ni Carmen ang isang salita. Ang leksyon ay tungkol sa mga algorithms, isang paksa na halos nakakabore sa lahat sa silid. Sa loob ng ilang minuto, si Maya ay nagdududol sa sulok ng kanyang desk, si Tracy ay nakatingin lang sa kisame, at si Cole, na nakaupo sa harapan ng guro, ay mabilis na nakatulog, ang ulo ay nakataas at may malakas na hilik. Ang monotonous na boses ni Mr. Bolton ay pumuno sa silid, ngunit ang isipan ni Carmen ay malayo. Ang mga mata niya ay nakatutok sa isang lugar sa taas ng whiteboard habang ang kanyang mga tanong ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan. Ang lalaking iyon, si Roberto, hindi siya mukhang ganap na palaboy. At bakit siya nag-react nang ganun nang marinig niya ang pangalan ni Carmen? Naghahanap ba siya sa kanya? Babalik ba siya? Isang panginginig ang dumaan sa likod ni Carmen. Ang pulso ni Carmen ay bumilis. Kailangan niyang gumawa ng isang hakbang. Hindi pwede na maghintay lang dito na lunod sa mga tanong. Kailangan niyang hanapin siya. Nang magsimulang gumalaw ang mga daliri ni Carmen, hinugot niya ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa at mabilis na nag-type ng mensahe kay Jayden. "Cover mo ako kung makita ni Bolton na wala ako." Isang segundo lang, narinig ang malambot na ding ng tunog mula sa telepono ni Jayden. Nakitang nagulat ito at mabilis na tumingin sa screen. Pagkatapos ay tiningnan siya. May kasabay na smirk, nagbigay siya ng thumbs up. Tumango si Carmen pagkatapos ay mabilis na tumingin sa harap ng klase. Gaya ng inaasahan, masyadong abala si Mr. Bolton sa kanyang equations para mapansin ang kahit anong bagay. Ito na ang pagkakataon niya. Tahimik na lumabas si Carmen mula sa kanyang upuan at nagtungo patungo sa pinto. Sa kanyang daraanan, kinuha ang isang stray bathroom pass mula sa malapit na shelf, just in case kailangan niyang magbigay ng dahilan, at pagkatapos, hindi na lumingon, mabilis na pumasok sa hallway. Pinipigilan ni Carmen ang pintuan mula sa likod, maingat na hindi gumawa ng kahit anong ingay. Walang tao sa hallway at ang mahinang tunog ng boses ni Mr. Bolton ay unti-unting lumalayo habang mabilis siyang naglalakad patungo sa labasan. Sa kabutihang palad, wala namang guro sa paligid na makakapigil sa kanya. Inilagay niya ang bathroom pass sa kanyang bulsa at tinulak ang mga salamin na pintuan palabas. Ang puso niya ay mabilis na tumibok habang binabalikan niya ang mga hakbang patungo sa eskinita. Ang isipan ay puno ng mga tanong na walang kasagutan. Sino ang lalaking iyon? Ano ang ibig niyang sabihin nang sinabi niyang natagpuan ka na? Paano kung pumasok siya sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kaya niyang intindihin? Nang makarating siya sa eskinita, nahirapan siyang huminga. Walang tao. Tumigil si Carmen ng mabilis, nag-scan sa paligid. Tinitigan niya ang mga anino, lumiko sa kanto at tiningnan pati ang kalsada sa kabila. Ngunit wala siyang nakita ni isa. Ang katahimikan ay tila mali. Isang alon ng pagkabahala ang dumapo sa kanya habang umuusad siya pasulong.
Umalis na ba siya? May nangyaring masama sa kanya? Habang iniisip niya ito, ang nerbiyos ay nagsimulang magpalakas. Ang mga kamay ni Carmen ay nanginginig habang naghanap siya ng kanyang telepono. Sa mga nanginginig na daliri, tinawagan niya ang numero ng kanyang ina. Tumunog ito ng isang beses, dalawa, and pagkatapos ay narinig niya ang tinig ng kanyang ina mula sa speaker. "Mom! Mom!" Ang boses ni Carmen ay lumabas na parang desperado. "Kailangan ko ang tulong mo, may mali." Pagdating ni Carmen sa harap ng pintuan ng kanilang bahay, halos hindi na siya makahinga. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang hinahanap ang susi sa bulsa, at ang malamig na metal ay dahan-dahang dumampi sa kanyang mga daliri. Sa isang buntong hininga ng ginhawa, kinuha niya ito at ipinasok sa kandado. Ang mga iniisip niya ay parang isang bagyong magulo. Ano na ang nagawa niya? Ibinigay niya ang pangalan niya sa isang estranghero. Alam niya kung saan siya nag-aaral. Alam niya na nakatira siya kasama ang kanyang ina. Paano siya naging ganoon kayabang? Bumalik sa isipan niya ang lahat ng mga kwento ng tunay na krimen na napanood niya. Yung mga may mga katapusan na nagpapagalit sa tiyan. Ito nga ba ang eksaktong babala ng ina niya? Sa huli, nakuha ng susi ang kandado at binuksan ito. Pumasok siya at inilabas ang isang paa. Pagkatapos ay narinig niya ito, isang malalim na tunog, mababa sa simula na hindi niya agad napansin. Akala niya isang construction work mula sa mga kalye malayo, o baka yung batang kapitbahay na gumagamit ng drone malapit sa bintana niya. Pero pabilis ng pabilis. Naramdaman ang pagyanig ng lupa ng kaunti habang ang hangin ay dumaan. Palingon siya, pinipilit tanggapin ang mga basurang humahampas sa kanyang mukha. Bumagsak ang kanyang puso nang makita ang malaking madilim na hugis na pababa mula sa langit. Isang helicopter. Nakatigil ito sa itaas ng kanilang bahay. Ang mga malalakas na blades nito ay gumagalaw sa hangin, binabaluktot ang mga sanga ng mga puno habang nagpaplano itong lumapag. "Hindi," bulong niya. Ang panik ay dumapo sa kanyang mga limbs at napaatras siya patungo sa loob ng bahay. Slam ang pintuan ng mabilis. Nakadikit siya sa pintuan, humihingal, ang pulso ay mabilis na tumitibok. Sandali lahat ay tahimik. Pinilit niyang tignan ang paligid. Ang silid ay kasing kulay tulad ng iniwan niya. Ang mga hindi pa nabubuksang birthday gifts ay nakatambak pa sa harap ng fireplace. Ang kalahating inumin niyang cereal ay nandyan pa sa kitchen counter. "Mom?" Ang boses niya ay nanginginig. "Mom, nandito na ako." Katahimikan. Siyempre, wala ang ina niya dito. Nasa kabilang bahagi ng New Jersey siya. Kahit na umalis siya ngayon, aabot pa ng higit 1 oras para makabalik. Labis na nilunok ni Carmen, pinipisil ang kanyang tainga sa pintuan. Humupa ang hangin, ngunit ang katahimikan na sumunod ay mas nakakabahala. Tapos, mga hakbang. Maikli, matulis, may layunin. Isang matigas na katok sa pinto ang nagpatigil sa kanya. "Carmen?" Ang tiyan ni Carmen ay kumulo. Ang boses sa kabila ay kalmado, halos malumanay. Pero hindi niya ito nakilala. "Carmen Suarez, umalis ka." Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, steady at mahinahon, sumagot ang boses. "Hindi ako narito para saktan ka, Carmen. Kailangan ko lang ipakita sa iyo ang isang bagay." "Umalis ka," sigaw niya, mahigpit na humahawak sa hawakan ng pinto. "Hindi ako aalis hanggat hindi mo binuksan ang pinto. Nangako ako, walang masamang intensyon." Sinubukan niyang iproseso ang boses at naghahanap siya ng memorya kung may pagkakatulad ito sa lalaki mula sa eskinita, pero hindi niya matiyak. Isa pang katok. Pinisil ni Carmen ang mga mata niya. Nagdedesisyon kung ano ang gagawin. Sa wakas, huminga ng malalim, iniikot ang hawakan ng pinto at binuksan ito ng bahagya upang sumilip. Ang lalaki na nakatayo roon ay hindi ang inaasahan niyang makita. Hindi siya katulad ng lalaking palaboy na nakilala niya kanina. Mas matanda siya,
Siguro ay kasing edad ng kanyang ina na may matalim na asul na mata na parang mga piraso ng yelo. Ang kanyang maikling blonde na buhok ay maayos ang gupit at nakasuot siya ng isang malinis na asul na dress shirt, maayos na slacks at polisyadong loafers. Ang lahat tungkol sa kanya ay malinis, profesional, mas sobrang organisado. "Ano ang gusto mo sa akin?" tanong ni Carmen. Ang boses ay mas matatag kaysa sa nararamdaman niya. Ang labi ng lalaki ay kumurba sa isang maliit, maingat na ngiti. "Ang pangalan ko ay Dylan," sabi niya. "Ang kaibigan mo mula sa eskinita ay nagsugo sa akin." Ang tiyan ni Carmen ay kumulot. "Roberto." Gusto kanyang makita, dagdag ni Dylan. Ang lahat ng mga alarm bells sa utak ni Carmen ay sabay-sabay na tumunog. Sinimulan niyang isara ang pinto, pero pinigilan siya ng boses ni Dylan. "Kaibigan siya ng iyong ina," huminto si Carmen. Hindi siya. Nagsisinungaling ka." Nagbuntong hininga si Dylan ng tahimik, pagkatapos ay hinugot ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Inilabas niya ang isang lumang litrato. Inabot niya ito kay Carmen. Nagatubili si Carmen bago dahan-dahang tinanggap ito. Ang papel ay kulubot, malambot sa mga gilid, parang maraming kamay ang dumaan dito. May isang bahagi ng litrato na tinanggal. Huminga si Carmen ng malalim. Ang litrato ay ang kanyang ina. Pero hindi tulad ng nakikita ni Carmen. Sa litrato, ang kanyang ina ay mukhang mas bata, mas masaya, walang alalahanin. Naka-blue flowered sleeveless dress siya, talagang malayo sa mga kupas na jeans at pintura-stained t-shirts na suot niya ngayon. Pinisil ni Carmen ang mga daliri sa litrato, halos hindi makapaniwala sa nakikita niya. Sino ba talaga ang ina niya bago mangyari ang lahat ng ito? At mas mahalaga, ano ang pinagtataguan niyang takot? Sa tabi ng kanyang ina sa litrato ay isang batang lalaki, hindi isang binata na may mahabang buhok na abot sa balikat. Ang mga hazel niyang mata ay matalim, hindi pwedeng magkamali. Hawak niya ang isang gitara malapit sa kanyang dibdib at parehong tumatawa sila ng kanyang ina, nahuli sa isang sandali ng purong kaligayahan. Napuno ng mga tanong ang isipan ni Carmen. Sino siya? Kailan ito kinuhanan? Paano kaya naging ganito kasaya ang kanyang ina? At bakit hawak ng estrangherong ito, si Pedro, ang litrato? Pinilas ni Carmen ang kanyang tingin mula sa larawan at tiningnan ang mga mata ni Pedro. "Saan mo nakuha ito?" tanong niya. Ang ekspresyon ni Pedro ay nanatiling kalmado. "Tulad ng sinabi ko, kaibigan ako ng iyong ina." Nagbigay si Carmen ng isang masusing tingin. Mukhang marami yatang kaibigan siya. "Oo nga." Bumaling si Pedro patungo sa malaking helicopter na nasa likuran niya. "Ngayon, magiging masaya akong sumama ka. Matagal na siyang naghihintay para makita ka." Nagatubili si Carmen. "Pero hindi ko nga kayo kilala." Bumuntong hininga si Pedro, ang mga labi ay tumigas sa isang manipis na linya. Hindi mo kami kilala at sinabi ko sa kanya na magiging problema ito, pero kung kilala ko ang iyong ama, mahilig siya sa mga dramang palabas. Ang salitang iyon ay tumama kay Carmen tulad ng isang kidlat. "Ama." Ang mga tainga ni Carmen ay narinig lang ang malalakas na tunog sa kanyang ulo, pinapalayo ang mga sinasabi ni Pedro. Nang magbuntong hininga si Pedro ng mas malumanay, nakita niya ang isang bagay na kumikislap sa mga mata nito, pagkalungkot marahil. "Oh, Carmen," sabi ni Pedro, "ang iyong ama, gusto kanyang makita." Halos hindi narinig ni Carmen ang kanyang sariling hininga. Ang bigat ng isang pangungusap na yon ay parang bumagsak sa kanyang dibdib, mas mabigat kaysa sa anumang naramdaman niya. Pwede siyang pumunta. Sa wakas, makakakuha siya ng mga sagot. Malalaman niya kung bakit siya lumaki nang wala siya. Siguro, sa wakas, magiging buo siya. Ibinangon ang kanyang baba. Lumakad siya palabas ng bahay. Ang bawat babala sa kanyang isipan ay sumisigaw, pero hindi niya ito pinansin. Ang helicopter ay parang isang malaking metal na nilalang na naghihintay na lamunin sila.
Hindi pa siya nakasakay sa eroplano at lalo na hindi pa sa helicopter at ang laki nito ay nagdulot ng kilig sa kanyang tiyan. Ang silver na katawan nito ay kumikislap sa sikat ng araw. Ang malalaking blades ay nagpapalabas ng mahahabang anino sa lupa. Kahit na nakatigil, ramdam niya ang tahimik nitong lakas na umaalog sa hangin. Nervous ako, aminin niya. Same dito, sabi ni Pedro habang tumatawa. Hindi ko talaga gusto ang magpalipad. Pero nakararating ka sa mga lugar na hindi kayang marating ng mga paa at sasakyan mo at maganda rin ang view. Tumingin si Carmen sa cockpit. Isang blonde na babae na may malalaking headphone ay kumaway sa kanya. Ang maliwanag ng ngiti nito ay nakaka-relax. Tumango si Carmen at kumaway pabalik. Oras na ng dinner, paalala niya kay Pedro, ang boses ay mas matatag ngayon. Babalik ako bago mag-dinner. Kung hindi, siguradong maghihirap kayo sa ina ko. Ngumiti si Pedro. Wala akong duda dyan. Si Carmen ay nilunok ang matigas na laway at sinundan siya patungo sa helicopter. Ramdam niya ang mga tingin ng mga bata sa kanilang baryo na tinitingnan siya ng may pagkamangha habang siya ay pumapasok sa loob. Ang cabin ay hindi gaya ng anumang inaasahan niya. Ang mga plush leather seats ay nakakalat sa buong espasyo at ang malambot na ilaw ay nagbibigay ng mainit na glow sa loob. Para itong loob ng isang luxury car kaysa sa isang helicopter. Okay, buckle up, sabi ng piloto. Pinipindot ang mga switch at inaayos ang mga kontrol. Pinatnubayan ni Pedro si Carmen sa isang upuan, tinulungan siyang ikabit ang seatbelt at ikinabit ang kanya sa tabi niya. Huwag mag-alala, sweetie, sabi ng piloto. Tumingin pabalik at nagbigay ng isa pang ngiti kay Carmen. Matagal na akong nag-fly ng mga ganitong klase ng helicopter. Nagkunot ang noo ni Carmen. Simula pagkasilang? Tawa ang piloto. Okay, siguro hindi pagkasilang pero matagal na akong gumagawa nito. Umupo ka lang at mag-enjoy sa view. Sumabog ang mga makina. Ramdam ni Carmen ang malalalim na vibration sa kanyang mga buto habang ang mga blades sa itaas nila ay pabilis ng pabilis. Hanggang ang ingay ay sumabog, pinapalakas ang tunog ng lahat. Tapos naramdaman niya ito. Bumaling ang gravity at unti-unting bumagsak ang lupa mula sa ilalim nila. Hinawakan ni Carmen ang armrests. Ang tiyan niya ay paikot habang ang mundo sa ibaba ay lumiliit sa isang patchwork ng maliliit na bahay at kalye. Pumikit siya. Isang pagkakamali ito. Sigurado siyang susuka siya. Mas makakatulong kung may comfort song ka. Pumasok ang boses ni Pedro sa gitna ng kanyang kaba. Pinilit niyang buksan ang mga mata. Ano? Comfort song? Ulit ni Pedro. Hinugot niya ang headphones mula sa bag niya. Huwag na magprotesta, gamitin mo. Bago pa siya makapagsalita, isinuksok na ni Pedro ang headphones sa kanyang mga tainga. Malambot na musika ang dumaloy. Tinatabunan ang tunog ng makina. Hindi masama, di ba? Ngumiti siya. Bumuntong hininga si Carmen at tumango, tinulungan ang sarili na mag-relax at magpakalunod sa musika. Malapit na tayo, sabi ni Pedro, at tama siya. Hindi pa natatapos ang kanta, nagsimula na ang helicopter na magbaba. Bumagal ang mga rotors at ang mundo sa labas ay muling lumaki. Lumingon si Carmen sa bintana at napahinto ang kanyang hininga. Nasa ibaba nila ang pinakamalaking bahay na nakita niya. Isang mansion, mas malaki pa kaysa sa mga nakita niyang sa pelikula. Hinila niya ang headphones. Yan ba yun? Tumango si Pedro. Bahay ng host mo. Nilunok ni Carmen, sino itong lalaking naghihintay para sa kanya? At higit sa lahat, bakit hindi sinabi sa kanya ng ina niya? Nagpatuloy si Pedro. Kaya ang anak ay may desisyon, susundin ng puso o susundin ng ama. Alam niyang hindi madali ang pagmamahal, pero handa ba siyang lumaban para dito? Ang sagot ay oo. Tumindig siya, nilabanan ng ama at idineklara na ang pagmamahal ay mas mahalaga kaysa sa kayamanan o inaasahan.
Nakikinig si Carmen ng mabuti, nakatutok sa bawat salita. At pagkatapos, ano ang nangyari? Tumawa si Pedro ng mahina. Laging may paraan ng pagmamahal kahit na magkasalungat ang lahat. Ang dalawang nagmamahalan ay naging maingat. Nagtagpo sila ng lihim, nagbubulong ng mga pangarap ng isang hinaharap na maari nilang buuin ng magkasama. Pero alam nila na hindi sila pinapalad ng oras. Kailangan nilang malampasan ang laging nagmamasid na ama. Nagtagumpay ba sila? Tanong ni Carmen. Ang kuryosidad ay tumaas. Binigyan siya ni Pedro ng matalim na ngiti. Hindi diretsyo ang mga kwento ng pagmamahal. May mga balakid, kailangang magdesisyon. Pero nagsama sila at hindi tumigil. Naramdaman ni Carmen ang kakaibang pag-akit sa kwento. Parang hindi lang ito isang lumang romance, kundi isang bagay na konektado sa kanyang sariling buhay. Habang sinusundan si Pedro sa mansyon, hindi maiwasang mag-isip ni Carmen tungkol sa mga detalye. Parang siya ang babae sa kwento. Kailan pa ba nagsimula ang paglaban ng ina niya sa isang bagay na hindi niya nakikita? Habang pumasok sila sa isang silid, humarap si Pedro sa kanya. Tandaan mo, Carmen, hindi palaging patas ang buhay. Hindi ito palaging mabait. Pero may paraan ang buhay para dalhin ka sa lugar na kailangan mong puntahan. Tumango si Carmen. Ang liwanag ng hapon ay dumaan sa mga bintana, nagiiwan ng mahahabang anino sa makintab na sahig. Hindi pa niya alam kung saan siya dadalhin ng landas na ito, ngunit ramdam na niya ang bigat ng isang bagay na mahalaga na malapit ng mangyari. Biglang huminto si Pedro sa isang pinto at itinulak ito. Ang silid sa kabila ay walang laman, pero ang mga dingding ay pinalamutian ng mga hand-painted na mural ng isang meadow na sobrang buhay na parang portal sa ibang mundo. Hindi niya ginamit ang silid na ito, bulong ni Pedro, may kakaibang kalungkutan sa tono niya. Napatigil si Carmen. Ang mom ko may mga disenyo ng ganyan sa mga lumang notebooks niya. Tinaas ni Pedro ang kilay. Talaga? Interesante. Dahan-dahang isinara ni Pedro ang pinto at ipinagpatuloy ang paglakad. Ngayon, ang babae sa kwento natin, malakas siya, pero ang lalaki, apoy siya. At ang apoy, sumisira. Umalis siya ng walang salita, umalis sa estado at hindi na lumingon. Ang mga kamay ni Carmen ay kumapit ng mahigpit sa kanyang mga gilid. At pagkatapos, pinakiusapan siya ng ina niya na sundin ang huling hiling ng ama, mag-asawa ng babaeng pinili para sa kanya. At ginawa niya. Buntong hininga si Pedro. Pinakasalan niya si Ivory. Mabait siya sa kanya. Sinubukang magpakabuti, pero hindi pa rin pareho. Hindi nawawala ang pagmamahal. Hindi gumaling ang puso ng lalaki mula sa babaeng umalis. Nilunok ni Carmen ng mahirap. Ang mga salita ay tumira ng malalim sa kanyang dibdib, parang puzzle pieces na nagsanib. Pagkatapos niyang mawala, halos magbaliw siya, patuloy ni Pedro. Hindi kumain, isinara ang sarili sa kwarto, hindi dumaan sa libing ng ama. Sinubukan ni Ivory na ayusin ang kasal, pero napagod siya. Siya ang laging nag-aalaga. Sa huli, natapos din ito, tulad ng lahat ng bagay na itinayo sa basag na pundasyon. Ang boses ni Pedro ay lumambot. Ang paghahanap sa kanya muli ay hindi madali. Ang nanay mo, Carmen, ay isang artist, pero higit pa doon, eksperto siya sa pagpapalabo ng kanyang mga yapak. Napitil ni Carmen ang hininga. Bakit siya patuloy na tumatakbo? Ang lolo ko, wala na siya, hindi ba? Hindi na niya siya kayang saktan. Ang mga labi ni Pedro ay bumangon sa isang malungkot na ngiti. May mga sugat na hindi basta maghihilom. Mahal ng nanay mo ang iyong ama, pero alam niyang ang mundong tinatakasan niya. Kung nalaman ng lolo mo na buntis siya sa iyo, well, gagawin niya ang lahat para burahin ang katotohanan. Tumiklop ang tiyan ni Carmen. Hindi niya sinabi kung bakit kami patuloy na tumatakbo.
Ipinatong ni Pedro ang kamay sa balikat niya. Ginawa niya ang lahat para maprotektahan ka. Sa loob ng 13 taon, nagtagumpay siya. Mabilis na kumilid ang mga mata ni Carmen. Pinilit niyang huminga ng dahan-dahan. Sinubukang maging mahinahon. Pwede ko bang makita siya ngayon, ang ama ko? Ang sarili niyang kasabikan ay nagulat sa kanya. Ang buong buhay niya ay lumipas nang hindi niya alam ang tungkol sa kanya. Ngayon hindi na niya kayang pigilan ang kagustuhang makita siya, malaman kung sino siya. Buntong hininga si Pedro, dahan-dahang inalis ang mga kamay mula sa balikat ni Carmen. Tinutukso ng tiyan ni Carmen. Nandito na siya, hindi ba? Sinabi mong nandyan siya. Tumango si Pedro. Oo, nandyan siya. Pero hindi pa ngayon. Mas mabuti pang magpahinga ka muna. Tumingin siya sa paligid. Biglang nawawala sa oryentasyon. Walang mga bintana sa bahaging ito ng bahay. Hindi niya alam kung gaano nakalate. Mag-aalala ang mom ko, bulong niya. At may school ako bukas. Kahit na sinabi niya iyon, alam niyang ang school na iyon ay ang huling bagay na inaalala niya. Talaga bang pipiliin niya ang isang ordinaryong araw ng mga walang kwentang lecture ni Mr. Bolton kaysa alamin ang katotohanan tungkol sa kanyang nakaraan? Ang isang araw na pagkawala hindi makakasama, reassure ni Pedro nang may pabirong ngiti. At tungkol sa iyong ina, sigurado akong mauunawaan niya. May kakaibang tono sa kanyang sinabi kaya't nag-isip si Carmen. Sa sandaling iyon, nagdulot ng kabigla ang pagkakahawig. Si Pedro ay kamukhang-kamukha ng lalaki sa eskinita. Nagigting ang mga mata ni Carmen. Roberto? Ngumiti si Pedro. Halika na, Miss Suarez. Dali, papunta na tayo sa kwarto mo. Sumunod si Carmen kay Pedro sa pasilyo. Ngunit ang isipan niya ay parang gumagalaw ng mabilis. Ang hindi magandang pakiramdam sa tiyan ay naghalo sa matinding kuryosidad na nagdala sa kanya dito. Ang mga dingding sa paligid niya ay parang sobrang magarbo, sobrang banyaga. Ang mga salita ni Pedro ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan, ngunit hindi na niya masyadong naririnig. Hindi siya sigurado kung ano ang pinasok niya, ngunit may isang bagay siyang tiyak, wala nang atrasan. Sa wakas, nakarating sila sa dulo ng mahabang pasilyo kung saan nakatayo ang isang set ng matatayog na doble na pinto. Luminga si Pedro sa kanya at nagbigay ng malumanay na ngiti, itinuro ang mga pinto. Ito na, Miss Suarez, sabi niya, ang boses ay makinis, ang kwarto mo para sa gabi. Tumaas ang tibok ng puso ni Carmen habang tinitingnan ang mga pinto. Isang halo ng pananabik at pangamba ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Huminga siya ng malalim at itinutulak ang mga pinto upang buksan. Isang malambot, gintong liwanag ang bumalot sa silid. Ang kumikislap na ilaw ng kandila ay nagpapalabas ng maiinit na kulay sa mga eleganting beige na kasangkapan. Maganda ang kwarto, malaki at malugod. Ang mga painting ay nakadikit sa mga pader at habang papalapit si Carmen, napatigil siya sa paghinga. Ang mga painting ay gawa ng kanyang ina. Ang puso niya ay pabilis ng pabilis. Paano kaya ito napasa kanyang ama? Gaano na siya katagal hawak ang mga ito? Sa gitna ng kwarto ay nakatayo ang isang malaking 4-poster bed. Ang mga velvet na drapes nito ay hinatak pabalik upang ipakita ang mga puting sheets at malambot na purple pillows. Lahat sa kwarto ay naglalabas ng pakiramdam ng kaginhawaan, ngunit ang presensya ng mga gawa ng kanyang ina ay nagdulot ng hindi komportabling pakiramdam sa ilalim ng kamanghamanghang pakiramdam ni Carmen. Ito ay, wow, mahina niyang sinabi, ang mga mata ay dumadaan sa paligid ng kwarto. Tumawa si Pedro ng mahina, masaya akong nagustuhan mo. Kung kailangan mo ng anuman, sabihin mo lang, ang iyong kaginhawaan ang aming prioridad. Kahit hindi nakatango ng husto, naramdaman ni Carmen ang pagod na dumadapo sa kanyang katawan. Ang kama ay sobrang kaakit-akit
at ramdam niyang bumigat ang kanyang mga talukap ng mata sa bawat segundo. Siguro, sabi niya, pinipigilan ang isang yon. Gusto ko muna magpahinga. Nanatiling magaan ang ngiti ni Pedro. Sige, magpahinga ka, Mrs. Suarez. Bukas ay magiging isang mahalagang araw. Nang makalabas siya, iniwan niya si Carmen sa isang kwarto na puno ng kandilang liwanag. Tumagal ng sandali si Carmen. Iniiwasang bilisan ang bawat hakbang at tinitingnan ang paligid bago lumakad patungo sa kama. Agad siyang nahulog sa init ng kumot, parang yakap ng ina. Hindi nagtagal, dinala siya ng malalim na antok. Kamukha niya talaga ang ina niya, hindi ba? Oo, lalo na ang pulang buhok niya, kamangha-mangha ang pagkakahawig. Nagising si Carmen. Ang mababang usapan ay pumailan lang, dumadaan sa mga gilid ng kanyang kamalayan, parang mga anino na sumasayaw sa labas ng kanyang abot-tanaw. Pero ang mga mata, iyan ang sa ama niya. Nakita ko siya nang dumating siya kahapon, kamangha-mangha. Pinipilit niyang sumunod sa mga piraso ng usapan habang dahan-dahan niyang iniangat ang mga mata, iniwasang ipakita na siya ay gising na. Hinawakan niya ang mga kamao sa ilalim ng kumot, pinapanatili ang hininga na steady. Gising na siya, ngunit may nagsasabi sa kanya na hindi pa ito ang tamang panahon para ipakita. Ang kama ay sobrang komportable, sobrang init. Kung maaari lang siyang magpirmi, baka... Isang matalim na kaluskos ang gumambala sa katahimikan. Pumikit ng bahagya si Carmen at tiningnan ang isang hugis sa pintuan. Agad na tumahimik ang mga boses. Ano ang nangyayari dito? Ang boses ay matatag, autoritatibo, tulad ng isang talim na dumaan sa hangin. Pinipino lang po, sir, mabilis na sagot. Bilisan nyo, darating na si Mr. Suarez. Napahinto ang hininga ni Carmen, ang pangalang iyon. Halos hindi siya gumalaw habang ang mga yapak ay lumalayo. Ang mga bulong-bulungan ay kasabay ng mga yapak na umalis. Ang kwarto ay muling naging tahimik, ngunit ang puso ni Carmen ay malayo sa katahimikan. Suarez, dapat iyon ay ang ama niya, Miss Suarez. Tinutukan ng mata ni Carmen ang boses. Carmen, ulit ng boses, mas malumanay ngayon. Alam kong gising ka na. Isang malalim na buntong hininga ang lumabas mula sa kanyang mga labi habang iniiwasan niyang magmukhang nagulat. Si Pedro ay nakatayo sa paanan ng kanyang kama. Ang usual na ngiti sa kanyang mukha, ngunit ang postura niya ay mas relaxed na ngayon. Nakasuot ng simpleng t-shirt at korduroy na pantalon. Inayos ni Carmen ang kanyang buhok. Good morning, Pedro. Ngumiti siya, ang asul na mga mata ay kumikislap ng amusement. Nakatulog ka ba ng maayos? Bumangon ng bahagya si Carmen, tinatanggal ang huling epekto ng antok. Oo, maganda ang tulog ko. Salamat. Magaling, palakpak si Pedro. Pwede ba tayong mag-start ng araw na may refreshing na bath? Nilukot ni Carmen ang ulo. Actually, Pedro, sabi niya, habang umuupo ng tuwid, gusto kong makita ang ama ko ngayon. Ang ngiti na palaging naroroon sa mukha ni Pedro ay unang bumangon, ngunit bahagya, isang segundo lang. Ngunit mabilis din siyang nakabawi. Siyempre, sabi niya, ang boses ay kasing smooth ng lagi. Pero una, breakfast. Nasa daan na ang iyong ama at sisiguraduhin kong hindi kanya patagilid. Nag-atubili si Carmen, naguguluhan sa matinding kagustuhang makita ang lalaking hinintay niyang buong buhay at ang malakas na tunog ng gutom na humuhumahuni sa kanyang tiyan. Nagbuntong hininga siya at napagtanto na ang gutom ang nagpasya para sa kanya. Sige na, bulong niya habang binabalot ang katawan sa kama. Pero pagkatapos ng breakfast, gusto ko ng sagot. Nagbigay ng ngiti si Pedro. Yan, Miss Suarez, ay isang pangako. Okay, agahan na nga. Pumayag si Carmen habang ang tiyan niya ay nagsisimulang magkutitap sa pag-iisip ng mainit na mga pastry at marahil isang tasa ng mainit na kape. Tumango si Pedro nang may pag-apruba at tinakay siya palabas ng kwarto, pababa ng koridor.
Sumunod si Carmen nang may kasabikan, habang ang kanyang pananabik ay tumataas sa bawat hakbang. Nang sila'y lumapit sa dining hall, ang matamis na amoy ng agahan ay bumalot sa kanya na para bang isang mahigpit na yakap. Pushing open the grand mahogany doors, Carmen stopped in her tracks, eyes widening in amazement. Ang silid ay kasing ganda ng alaala niya na lulunod sa gintong liwanag mula sa mga chandelier sa itaas. Ang mga pintura ay kumakalat sa mga dingding na parang isang walang katapusang tapestry ng kulay at kasaysayan. Bawat isa ay nagkukwento ng tahimik na kwento, ngunit ang talagang pumukaw ng kanyang pansin ay ang dining table. Ito ay walang katapusang umaabot sa buong hall, puno ng isang salo-salo na nararapat para sa mga maharlika. Ang gintong manok na inihaw ay kumikislap sa ilalim ng ilaw. Ang malutong na balat ay perpektong naluto. Ang mga mangkok ng masarap na mashed potatoes, sariwang mga salad at mainit na pancakes na binabad sa syrup ay nakalatag sa mesa. Ang mga plato ng malambot na scrambled eggs at malutong na bacon ay katabi ng mga tray ng hiniwang prutas. Ang mga kulay ay buhay na buhay at nakakaakit. Ang mga garapon ng homemade marmalade at preserves ay kumakalat sa mesa, nagbibigay ng mga patak ng malalim na pula at amber sa display. Nagmumura ang bibig ni Carmen habang sinusubukan niyang namnamin ang lahat ng iyon. Ito ang klase ng agahan na palagi niyang pinangarap pero hindi naranasan. Isang bahagi ng kanya ay nais na nandyan ang kanyang ina upang makita ito. Tumawa si Pedro sa ekspresyon niya. Impressive, di ba? Tinuro niya ang mesa. Magsimula ka na, Carmen. Sobra-sobra ang pagkain. Hindi na kailangan pang sabihin ng 2 beses. Umupo si Carmen sa isang upuan at agad na nagsimulang maglagay ng scrambled eggs sa kanyang plato. Ang unang kagat ay natunaw sa kanyang bibig, makapal, buttery at mayaman. Hindi niya napigilan ang isang hindi inaasahang hinga ng kasiyahan. Ang sarap ng mga itlog na ito, sigaw niya habang nakangiti kay Pedro. Salamat! Ang ngiti ni Pedro ay mainit. Natutuwa akong nagustuhan mo, Miss Suarez. Mag-enjoy ka lang, kumain ka ng gusto mo. Magsasabi pa sana siya ng salamat nang biglang bumukas ang mga pintuan ng dining room. Lumingon siya at napahinto. Isang lalaki ang pumasok, suot ang isang formal na 3 pirasong suit at isang dove gray na coat. Ang kanyang presensya ay kumukumbinsi ng atensyon. Ang kanyang mga hakbang ay may layunin ngunit may halong pag-aalinlangan. Lumusog ang mga mata ni Carmen sa gulat. Roberto! Nag-alinlangan ang lalaki bago nagbigay ng isang maliit na ngiti. Tumingin siya kay Pedro na nagbigay ng isang maliit na tango ng pag-apruba at pagkatapos ay bumalik kay Carmen. Kamusta, Carmen? Dahan-dahan tumayo si Carmen, ang kanyang isipan ay naguguluhan. Paano? Paano siya nakarating dito at bakit siya mukhang ibang tao? You! Nilingon niya ang ulo na hirapang magbuo ng mga salita. Hindi ka na mukhang pareho. Ipinatong ni Roberto ang mga kamay sa kanyang mga bulsa, nagbigay ng isa pang maliit na ngiti. Well, hindi ko na kailangan yung mga damit na yon. Umalis ako sa kalye upang maghanda para sa momentong ito. Isang kakaibang pakiramdam ang dumapo sa dibdib ni Carmen. Maghanda para saan? Nawala ang ngiti. Tiningnan siya ni Roberto ng maingat, ang ekspresyon niya ay hindi mabasa. Upang makilala ang anak ko. Pumintig ang puso ni Carmen habang dumarating ang mga salitang iyon. Totoo ito. Ang lalaking mula sa eskinita, ang estranghero na nakibahagi sa kanya ng sandwich, ay ang kanyang ama. Nag-atubili si Roberto na maglakad ng isang hakbang pasulong, ang takot ay makikita sa kanyang mga mata. Carmen, I'm sorry. Anya, ang boses niya ay lumalambot. Dapat sana ay naroon ako sa buhay mo. Dapat sana ay... Ngunit bago siya makapagsalita pa,
Ang kanyang instinct ay nagpamando. Sumulong si Carmen at niyakap siya ng mahigpit. Napahinto si Roberto sa pagkagulat, ang kanyang katawan ay tumigas sa gulat. Saglit siyang hindi gumalaw. Pagkatapos dahan-dahan, inilagay niya ang mga braso sa paligid ni Carmen, niyayakap siya ng mahigpit. Pinikit ni Carmen ang mga mata, ramdam ang maiinit na luha na dumadaloy mula sa kanyang mga pisngi. Wala siyang pakialam. Ilang taon niyang inisip kung sino ang kanyang ama, kung bakit hindi siya naroroon, kung gusto ba siya nito. At ngayon, nandyan siya. Nang maghiwalay sila, yumuko si Roberto upang matapat ang kanyang mata kay Carmen. Ang ekspresyon niya ay malambot. Ang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ni Carmen. Pagnanasa, siguro. Pagsisisi. Ni hindi mo alam kung gaano kita na-miss, bulong niya. Nagmumog si Carmen, pinupunasan ang kanyang mukha. Na-miss din kita, Dad. Ang salitang Dad, pakiramdam ni Carmen ay parehong banyaga at pamilyar sa kanyang dila. Tumawa si Roberto kahit na ang boses niya ay puno ng emosyon. Nasa akin pa ang sandwich mo, tumawa si Carmen habang tinatanggal ang luha sa kanyang mga mata. Pwede mo na ikip yan. Hinaplos ni Roberto ang kanyang balikat at tumayo. Matagal na tumingin sa kanya, parang sinusubukang tandaan ang bawat detalye. Tara! Mahinahon niyang sinabi, puntahan natin ang nanay mo, sigurado akong nag-aalala siya. Ang biyahe pabalik sa bahay ni Carmen ay parang isang panaginip. Maingat na pinapalakad ni Pedro ang sasakyan sa mga kalye ng New Jersey, ang lungsod ay dumadaan sa mabilis na paggalaw ng kulay. Nakasunod si Carmen kay Roberto sa likod ng sasakyan. Ang isipan niya ay patuloy na nahihirapang mag-process ng lahat ng nangyayari. Pagdating nila sa kanyang kalsada, biglang tumigas si Pedro. "O Diyos ko," mumurming niya. Sumunod si Carmen sa tingin ni Pedro. May ilang squad car na nakaparada sa harap ng bahay nila. Ang mga pulang at asul na ilaw ay kumikislap sa mga pader ng brick, binabaybay ang hangin ng umaga. Tinawagan ng ina niya ang pulisya. Walang patumpik-tumpik si Carmen. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at mabilis na bumangon, naghihintay kay Roberto bago humawak sa kamay nito. Nag-atubili si Roberto, ngunit pinayagan siyang hawakan siya. Magkasama silang naglakad patungo sa bahay. Kinuha ni Carmen ang doorknob, ngunit bago niya ito maikot, biglang binuksan mula sa loob ang pinto. Naroroon ang kanyang ina, nakanganga ang mga mata, mabilis na hingal na parang maguguluhan. Ang pulang buhok ng ina niya ay nakataas sa isang magulong bun, may mga hibla na humahaplos sa kanyang mukha. Ang kanyang mga damit ay magulo at ang mga mata ay puno ng pagod. Ngunit ang hitsura ng mukha niya ay isang bagay na tanging ilang beses lang nakita ni Carmen sa kanyang buhay, lubos na takot at pagkabahala. Ang mga mata ng ina niya ay lumipat sa pagitan nila ni Roberto at sa isang iglap, ang mukha niya ay nagsimulang magbago. Bumagsak ang mga luha sa mga mata ng ina. "Carmen!" Mahina niyang bulong. Tumatagilid ang lalamunan ni Carmen. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakatayo siya sa pagitan ng dalawang magulang. At wala siyang kaalam-alam kung anong mangyayari pagkatapos. Ang mga mata ni Romina ay mabilis na lumipat sa pagitan ni Carmen at Roberto at ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pag-aalala patungo sa hindi makapaniwalang reaksyon. "Hello, Romina," nagsalita si Roberto, pinutol ang mabigat na katahimikan. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa isang saglit para bang bumalik ang oras. Ang mga taon ay natunaw, tinatanggal ang mga layer ng mga hindi nasabi na salita at mga damdaming na nakabaon sa ilalim ng mga walang katapusang ano kaya na tanong. Napaluhod ang hininga ni Romina at ang mga alaala ay bumuhos sa kanya na parabang isang alon na hindi tumitigil. Hindi lang siya tumitingin kay Roberto, nakikita niya ang batang minsan niyang minahal, ang lalaking natakot siyang mawala at ngayon, ang ama ng kanilang anak na nakatayo sa harap niya. Isang hikbi ang tumakas mula sa kanyang mga labi.
Ang mga luha ay dumaloy ng malaya sa kanyang mga pisngi at bago siya nakapigil, lumapit siya at niyakap siya ng mahigpit. Nakatayo si Carmen, frozen, habang pinapanood ang kanyang ina na humahawak sa lalaki na taunan niyang tinatakas. Nang maghiwalay si Romina, nagtagpo ang kanilang mga mata ni Roberto at may tahimik na pag-unawa na nagdaan sa pagitan nila. Roberto, hindi ko inisip. Ang boses ni Romina ay nanginginig dahil sa bigat ng mga emosyon na pinilit niyang itago sa loob ng matagal na panahon. Hinawakan ni Roberto ang kanyang kamay. Ang kanyang haplos ay nagbigay ng pangingilid ng oras. Romina, pasensya na para sa lahat, para sa hindi pagiging naroroon, para sa hindi paglaban ng mas mahirap, para sa pagpapahintulot na ang nakaraan ng magkontrol ng ating hinaharap. Shake ng ulo si Romina, patuloy na dumadaloy ang mga luha. Isang mahina, malungkot ng ngiti ang nagdapo sa kanyang mga labi. Hindi lang ikaw, Roberto, natakot ako. Natakot sa ama mo, sa mga kaya niyang gawin, sa pagkawala mo ng buo, kaya tumakbo ako. Pinaniwala ko sa sarili ko na ang mga alaala ay mas ligtas kaysa sa katotohanan. Matibay ang tingin ni Roberto, puno ng isang bagay na hindi pa nakita ni Carmen sa kanya, ang determinasyon. Bawat araw ay ginugol ko na may paghabol sa kung ano ang maaaring nangyari, aminin niya. Ngunit ngayon, nakatayo ako dito kasama ang ating anak at hindi ko napapayagan na ang nakaraan ang magdikta ng ating buhay. Tiningnan siya ni Romina pagkatapos ay tumingin kay Carmen. Nakita niya hindi lang ang kasaysayan na kanilang pinagsaluhan kundi ang posibilidad ng higit pa ng isang bago. Isang bagong simula. Mahina niyang bumulong, parang initest ang mga salitang para bang mahina. Hinapit ni Roberto ang kanyang kamay. Oo, magkasama bilang pamilya, ito ang pinangarap ko. Ang hangin sa maliit na bahay ay mabigat, puno ng mga emosyon na masyadong malaki para mapigilan. Ngunit habang pinapanood ni Carmen ang kanyang mga magulang, may isang bagay sa loob niya ang nagbago. Ang pakiramdam ng pagiging bahagi ay niyakap siya. Ang mga nawawalang bahagi ng kanyang pagkatao ay unti-unting natagpuan at naging buo. Sa maliit na bahay na iyon, sa ilalim ng bubong kung saan nawawala ang pagmamahal, nagsimula ang isang pamilya na maghilom. Mga araw pagkatapos, umupo si Carmen sa kabila ni Roberto sa isang tahimik na kafe. Ang amoy ng kape at mga pastry ay nagpapalakas sa hangin. Tumlian siya pasulong, puno ng kuryosidad sa kanyang dibdib. Dad, nagsimula siya, may halong pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Kung mayroon ka ng lahat ng ito, kung hindi ka naman talagang palaboy, bakit ka nakaupo sa kalye na parang ganon? Tumawa si Roberto, sumandal sa kanyang upuan, may ngiting kilala sa kanyang mga labi. Ah, sabi niya, iyon ay gawa ng ivory. Nagtaas ang kilay ni Carmen. Ivory? Oo. Tumango si Roberto, ang mga mata niya ay kumikislap ng nostalgia. Isang matandang kaibigan, isang kakaibang kaibigan sa totoo lang. Siya ang nag-convince sa akin na umupo sa kalye na iyon. Sinasabi na isang araw, makikita ko ang isang babae, hindi basta-basta babae, kundi isa na may pusong ginto na papunta sa paaralan. Napanganga si Carmen. Ang kwento ay bumubukas ng hindi inaasahan. At tama siya, ipagpatuloy ni Roberto. Ikaw ang babae, ang kabaitan mo ang nagdala sa atin magkasama. Huminga si Roberto ng malalim. Ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso. Ngunit si Ivory ay hindi lang kaibigan. Dapat sanay siya ang magiging asawa ko. Bigla namang tumaas ang kilay ni Carmen. Sandali ano? Nagbigay si Roberto ng maliit pilyong ngiti. Ang lolo mo? Gusto niyang pakasalan ko si Ivory. Akala niya siya ang perpektong kapareha. Pero ang puso ko ay hindi sa kanya. Inabsorb ni Carmen ang bigat ng mga salitang yon. Lumapit si Roberto at bumaba ang boses niya. Pero
Makikita mo si Ivory ay hindi tulad ng aking ama. Nakita niya ang dedikasyon ko kay Romina. Iginagalang niya iyon. At nang maghiwalay kami, siya ang naghanap sa inyo ng nanay mo. Lumulog ang mga mata ni Carmen. Siya ang naghanap sa amin? Oo, kumpirma ni Roberto. Siya ay matalino, determinado. Sinubukan niyang hanapin ang trabaho ng nanay mo, nalaman kung saan ka pumapasok. Binigay niya ang mga piraso at inakay ako sa iyo kahit hindi direkta. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanilang pagitan, puno ng pagkakaunawaan. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin tungkol sa kanya noon? Mahinang tanong ni Carmen. Hinawakan ni Roberto ang kanyang kamay mula sa kabila ng mesa, mahinhin. Naghihintay ako ng tamang pagkakataon. At marahil gusto ko munang mag-save ng ilang kwento hanggang sa makilala kita ng mas mabuti. Pinisil ni Carmen ang kamay niya bilang tugon at nagbigay siya ng maliit, maunawaing ngiti. Habang sila'y nakaupo roon, ang init ng araw ay dumadaloy sa mga bintana. Napansin ni Carmen na may isang bagay. Ang kanyang buhay ay nahubog ng mga hindi nakikitang puwersa, ng mga koneksyon na hindi pa niya alam na umiiral. Bawat liko, bawat pagbabago ay nagdadala sa kanya sa momentong ito. At sa tahimik na tunog ng kafe, natagpuan niya ang kapayapaan sa pag-alam na, sa kabila ng lahat, ang pagmamahal ay nakakita ng paraan.